Pinahihinto ng Korte Suprema ang resolusyon ng COMELEC na nagpapahintulot sa mga appointed official na manatili sa pwesto kahit nakapaghain na ito ng kandidatura para sa 2025. Si Margot Gonzalez magbabalita live. Margot, magandang gabi! Kyle, yes, magandang gabi. Alam mo, generally peaceful sa unang araw, ang unang araw ng COC filing sa buong bansa. Ayon yan sa Commission on Elections o COMELEC. Sinabi rin ng COMELEC na tatalima ito doon sa inilabas na TRO ng Korte Suprema para dito sa kanilang resolusyon laban doon sa mga appointed official na tatakbo bilang nominee sa isang party list group. Pinatawan ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO ang COMELEC resolution na nagpapahintulot sa mga appointive officials na magpatuloy sa kanilang pwesto kahit pa nakapaghain na sila ng kandidatura para sa nalalapit na halalan sa 2025 bilang nominee sa isang party list group. Yan ay matapos katigan ng Korte ang petisyon ng election lawyer na si Attorney Romy Macalental na ipahinto ang naturang resolution, Kyle. Ayon kay spokesperson Attorney Camille Ting, ang mga appointed official batay sa batas ay hindi na dapat magpatuloy sa posisyon kung nakapaghain ito ng kandidatura para sa anumang posisyon. Pinagutos ng ESE ang status quo para sa pagpapatupad ng naturang resolusyon ng COMELEC. Maliban pa dyan, pinakokomento ng Korte ang Commission on Elections hinggil sa naturang petisyon sa loob lamang ng 10 araw. Sa kabila nito, welcome development naman para sa komisyon at tatalima daw itaw sa utos ng Korte. In the meantime, ano ang epekto ng TRO na pinatupad ng Korte Suprema? Ang epekto po niyan, lahat ng appointive officials ngayon na kasama ang pangalan nila sa 10 na ibibigay o ipa-file ng mga political parties or sectoral organizations dito sa atin, sa tent ng Manila Hotel, they are deemed resigned. Samantala para sa unang araw, 17 o 17 yung nakapaghain ng COC para sa pagkasenador habang 15 naman yung para sa party list group. May ibang COC dito sa Manila Hotel ang hindi tinanggap ng komisyon. Bagamat, merong ilan na pumunta kanina walang dala kahit certificate of candidacy. Ang gusto, pa-record lang yung kanyang pangalan, hindi natin yung pinayagan. At the same time, meron naman pumunta kanina rin, 3 kopya lang yung dala-dala ng certificate of candidacy. Ayon kay Garcia, mamayang gabi ay magpapalabas naman sila ng datos sa kung ilan ang nakapag-file sa buong Pilipinas. At sa unang araw daw ng COC filing ay walang nangyaring karahasan sa buong bansa. Ang Batanes na naapektuhan ng sama ng panahon ay nag-extend ngayong araw ng kanilang voter registration kasabay ng filing ng COC. At bukas Kyle ay magpapatuloy ulit itong COC filing sa buong Pilipinas at magtatagal ito hanggang October 8. Para sa Joseph Pilipinas Kumahal, balik sa'yo Kyle. Alright, maraming salamat Margot Gonzalez sa detalye ng iyong balita live.